Good evening po sa lahat. Ang aking pong babasahin ay para kay Boyet na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 4. Ito po yung pangunahing utos. Ito nga ang utusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga sumusunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, mahaba ang inyong buhay. Kaya nga pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, at sa lupaing mayaman at sagana na sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Purihin Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. 5 to 7. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa kanyang mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 6, verse 8 to 10. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. At mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Amen. Babasahin ko po, Deuteronomy chapter 6, verse 11 to 13. At magabahay na puno ng lahat na mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at magabalong hukay na hindi mo hinukay, magaubusan at magapuno ng ulibo na hindi mo itinim at inyong kakanin, at ikaw ay mabuso. At magigat ka baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupa ng Egypto, sa bahay nagpakaalipin. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, at sa Kaniya'y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng Kaniyang pangalan susumpa ka. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 16. Ito po ang nakasaad. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamayan sa inyong paligid. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama nyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanggel sa inyo at lipulin niya kayo sa mundo. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos, kagaya ng ginawa ninyo sa Masa. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Muli po, magandang umaga sa lahat at ibabasa ko naman po ay si Lester na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 6 verses 17 to 19. At ito po ang sinasabi, you must diligently obey the commands of the Lord your God, all the laws and decrees He has given you. Do what is right and good in the Lord's sight, so all will go well with you. Then you will enter and occupy the good land that the Lord swore to give your ancestors. You will drive out all the enemies living in the land, just as the Lord said you would. Purihin na Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Professor Tulia, Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat at ito naman po ay para kay Mark na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 6 verses 20 to 22. At sinasabi rito, 20,
And then the Lord your God will send terror to drive out the few survivors still hiding from you. No, do not be afraid of those nations, for the Lord your God is among you, and He is a great and awesome God. The Lord your God will drive those nations out ahead of you little by little. He will not clear them away all at once, too quickly for you. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong pabasahin ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 6 verses 23 to 25. Sasabi rito, inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga pinuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntunin ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng pinag-uutos niya sa atin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.